Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama. Sinusunod. Dito na sa New Millennial Online TV.
Oras alas 8:55 ng gabi, Philippine Standard Time. At hindi artificial dito sa Sa inyo pong programang Tropa, Tuesday edition. ng sambayanan sa mundo. Siyempre, dito lang sa nag-iisang News Online TV sa bagong milenyo, Idilat sa dun Millennial Online TV. So, ito po ikakarir na natin ang ating pagpo-podcast, ang ating pagla-live dahil malapit na. Malapit na, kaya ito'y dire-diretso na. Talagang i-upgrade na natin ang gusto, no? Ang ating Millennial Online TV. Kaya wait nyo lang, no? Wait nyo lang ang ating pag-arangkada. sa serbisyong first. Bueno mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat at syempre sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga netizen, Dumbercats, Hatid at sa ating mga katropa, kabarangay, at syempre yung ating mga kasama sa Gun Safety Advocates of the Philippines. at informasyon Walang iba kundi ang ating founder, syempre si Corixman, at syempre yung ating iba pang mga kasama, sina Tads Daily, Kuya Oscar de los Reyes, sino ba? Si Stylo, sila Bogart ng PSAJP, PAS GP, at syempre po sila marami pa, no? Sina Capabiano. di sumusuko sa At syempre po yung ating mga katropa, si Lawrence de Guzman Punsalan, si Titot, ayan kung tawagin si Titot. tayo sa Yan po si Don, no? Si Don Punsalan. pababayan. Magandang gabi raw, maganda ka pa sa gabi, tol. At ganyan din yung ating katropa sa Santa Maria, Bulacan, si Manding Tablante, si Boss Manding. Boss Manding, wait lang, malapit na, standing by ka lang. Bislat Yan po ay isang contractor ng mga stainless na gate, railings, pintana. Kung magpapagawa kayo dyan po kayo magpagawa dahil dekalidad. higit pa sa Ganyan pong kagaling si Boss Manding Tablante. laging nakikita. At ganyan din si Brother Michael Tibayan ng lokal ng Malabon, dyan po sa Lungos, Barangay Lungos. Laing TV Ayan, brother, magandang gabi. at sandigan ng kata. At syempre, yung ating mga kuya, ating bunso Prince of Eagles and the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Atong tropa. At syempre po ang ating region, Central Luzon Region 45. No, siyempre po sa pangunguna ni Governor Rafael Agkawili, Tunay na balita. na kailan lang kasama namin na nagka-medical mission. Siyempre po siya ang starter, Diyan po sa may Candelaria, Quezon. Talaga namang dami hong nabiyayaan ng mga libreng gamot at check-up. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Taan natin oras natin sa kudyat. Abay alas 8:58 na. Bilis ng oras. Sabi ni Lawrence de Guzman Punsalan, kumusta po kay Tito Jean Santos ng Sorsogon City? Sa amin po. Uy, layo niyan, tol Sorsogon. Tito Jean Santos. Lalaki ba yan? Ba't Tito? Babae pangalan sige, sabagay, meron namang babae ang lalaki ang pangalan. Meron naman lalaki pero babae ang pangalan. Hindi ito puro Ayan, magandang gabi raw sa inyo, Tito Jean Santos ng Sorsogon City. kapalita sa Sorsogon, lalawigan yung probinsya. basta-basta. Malayong probinsya ho ito. Being up to date. Oo, ewan ko lang kung may kurente. Meron naman yan, sigurado. Ling dito mga fake. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at ang itutunghay natin sa inyo ngayon, mga kaibigan, medyo hindi pa tayo pwedeng magdadakdak ng konti, kaya magtutunghay tayo sa inyo na isang talakayan na ito po yung patungkol sa isang pag-uugali ng isang tao. Yung bang, yung galit, diba, yung puot, tsaka yung pagkainggit, dapat ba yun na maging ugali ng isang individual, no? Siyempre, yan po ay tatalakayin ng ating mga katropa sa Gun Safety Advocates of the Philippines, nina Tads Daily at Corixman, no? Siyempre po, sila po ang talagang tatalakay niyan. Wala na ibang tatalakay dahil sila po ang nagkakaroon ng batting diyan sa mga ganyang talakayan. Na talaga namang may mapupulot po tayong aral, lahat po tayo. No, hindi lang ako, hindi lang kayo, kundi lahat po tayo. May mapupulot na aral diyan sa kanilang ginagawang talakayan diyan. So, pinakamaganda po makinig tayo, manood, alamin natin, no, kung dapat ba, no, sa isang individual na magkaroon ng ganong pag-uugali, no? Siyempre alamin natin 'yan, 'di ba? Dito kina Tads Daily at Admin Corixman. Para naman kahit paano may mapulot ho tayo, hindi yung, 'di ba? At magandang gabi rin kay Kuya Christopher Mediado ng Santa Mesa, Maynila. Ayan,
isa pong SG, kaibigan natin, kasama natin sa Seller 45. Yan, good evening daw, Pres Rosel. Magandang gabi sa iyo, Kuya Chris. At eto na, no? At huwag na natin patagalin dahil medyo gumagabi na rin. So, pakinggan natin yung kanilang pagtatalakayan. Katulad ni Kuya Chris. Ikaw, Kuya Chris, dapat ba yung puot mo, laging nananaig yung puot mo? Boss Manding? Si Boss Manding, parang hindi ho na pupuot yata ito. At walang inggit sa katawan, no? Tsaka si Lawrence de Guzman Ponsalan. Alamin natin, na dapat ba yun sa isang tao, sa isang individual, yung ganong pag-uugali. So mga kaibigan, pakinggan natin mabuti at pwede kayo magbigay na inyong komento para malaman po ng ating mga kinauukulan. Narito po. Hello mga kaibigan, good morning. Kumusta kayo lahat? Ako si Tats Daily, andito na naman tayo sa ating weekly na palatuntunang Fixing Home by Fixing the Man. I hope you have a good weekend, everyone, and I hope everyone was spending this day, this weekend, Sunday or Saturday, karoon kayo ng time sa inyong spiritual, nagkaroon kayo ng time sa inyong family, especially sa wife, and then nagkaroon ka rin ng time sa iyong mga anak. Alright? Mga kapatid, andito tayo sa ating palatuntunang Fixing Home by Fixing the Man. Ang ating po ngayong title ay Envy and Anger, or anger and envy. Ito mga karakteristik ng isang tao na pag-ukulan natin ng pansin. Normal ba na magkaroon ka ng galit at saka yung pagkainggit? Ito ba'y nakakatulong sa iyo o sa iyong kapwa-tao, sa iyong pamilya? Okay, today, tatalakayin natin ito. Kasama natin si Brother Corexman, ang ating brad sa Apo. At the same time, siya yung ang organizer ng Gun Safety Advocates of the Philippines. Ito yung grupo na nagpo-promote ng firearms awareness and discipline. Alright, mga kaibigan, thank you very much sa inyong pag-antabay. Sana po kayo ay magkaroon ng bagong pananaw or bagong matutunan sa ating pag-uusapan ngayon. Please don't forget to subscribe also sa ating YouTube kasi itong ating live record na upload natin sa YouTube. The title ng ating YouTube channel is also Fixing Home by Fixing the Man. Alright? Magandang umaga sa inyong lahat at saka shout out sa lahat ng mga ating kaibigan dyan. Pati na rin sa Past GP, okay? At saka syempre ang aking Past GP mga kapatid, sa hindi nakakaalam, yun yung private security, okay? Private security at saka yung mga security agents natin, ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas who are practicing that kind of livelihood or that kind of profession. Alright? Mga kapatid, shout out dyan kaila Buddy Bravo, kaila Bogart Torrier. Okay? Salamat sa inyong papagtuloy sa pagsuporta sa ating adhikain to promote good characteristic ng isang firearm owner. Okay? Right. Okay. Babatiin ko rin yung mga lahat ng mga brad dyan sa Apo. Worldwide, no? Alpha Phi Omega. Ako ay member ng Alpha Phi Omega. At saka syempre, babatiin natin ang ating mga kasamahan, mga kaibigan dito sa social media. At ngayon, nanonood si Ma'am Michelle Lancita. Syempre, ang ating isa sa mga organizer ng Spice Girls. Okay? Dito sa Facebook. Salamat po, Ma'am Michelle. At thank you sa iyong panonood. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon and everyone in your family are healthy. Regards to my friend, Little Jake. Right? Salamat po. Sana po siya ay lumaki na matalino at mabait. Okay, good morning. Good morning galing kay Ma'am Michelle Lancita. Alright? Mga kababayan, ang ating pong topic ngayon. Okay? Dala ito ni Brother Corexman, no? Siya nagsuggest nito. Napaganda nito. Anger and envy. Binigyan natin ito ng atensyon. Over the weekend, pinag-aralan natin to. And I apologize that we started late today because mayroong event dito sa amin. Mayroon dito Music Fest. Music Festival. It's a 10-day celebration dito sa syudad namin. And friends come and go. So sometimes they come and then drop by and then, say hi and watch the music festival. Music festival is a celebration of music dito sa ang venue ay dito sa Bethlehem. Food, music, culture. It was very nice. If you're around, please come, all right? And enjoy it. Thank you very much.
Ma'am Michelle, thank you very much. At titingnan ko, parang andyan na si Brother Corexman, ano, mga kababayan? Alright? Okay, looks like andyan na siya. Okay, I'll have to approve him. Okay, andyan na. Adding na si Corexman. While adding, hopefully, kayo ay nasa higaan na, nakapag-dinner na kayo. Alright? Bro, Corexman, good morning sa iyo. Magandang gabi. Magandang umaga Magandang umaga ka rin. Magandang Balita umaga. ko, no? Kumusta? Maganda yung ating topic ngayon, ano? Tag-uusapan Oo, natin. anger and envy. Oh, yung Yan. inggit at saka pagkamuhi. Okay? Pagkagalit, no? Oo, Pagkagalit, no? Pagkagalit. Yun. Bro, magandang umaga sa'yo. Kumusta yung, magandang gabi na sa'yo. Kumusta yung weekend mo pala bago tayo magsimula? So, full pack tayo. Sobrang busy, maraming ginagawa, no? Aha. Oo. Pero yun, successful yung ating linggo, no? Na nagawa natin yung mga dapat nating gagawin. Kasi yun Ay, ang po praise importante, no? Yung ating isang linggo, kasi dapat pinaplano natin yan, yung ating mga activities. Tapos, siyempre sa ating ginagawa, dapat huwag nating kakalimutan na yung oras natin sa ating pamilya, no? Yung ating spiritual, siyempre, lalong-lalo na, no? Importante, napaka-importante. Kahit once a week, no? Mayroon kang connection sa iyong creator. Bro, babatiin ko lang, andyan si Ma'am Michelle Lancita, kaibigan natin to sa Spice Girls, sa Yeah, social media. ma'am. Magandang gabi Alright. po. Salamat po. Bro, binati ko na rin yung ating mga tropang past GP, sila Brad Buddy Bravo, sila Bro Bogart Turir. Yan. Yeah, oo. Salamat po. Salamat sa mga kababayan natin sa Past GP. Alam ko, andyan ang ating mga tropa, sila Bro June Francisco. Andyan din, no? Magandang umaga. Andyan din ang kaibigan natin from Abu Dhabi, si Ma'am Ginger Binarao. Hello, Ma'am Ginger. How are you? Kumusta po? Andito kasama ko si Brother Corexman. Mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon is tungkol sa dalawang napaka-common na human emotion, which is anger and envy. Dadalhin dito natin kasama si Brother Corexman, no? Ito yung ating hihimayin mamaya. Hopefully, lahat tayo makakuha ng panibagong perspective on these two human characteristics. Brother Corexman? Yeah. Pinili natin itong mga topic na ito kasi sabi mo nga bro, yung success kasi ng tao may mga pumipigil dito, no? Oh, maalala mo may mga dahilan bakit ang pagtatagumpay ng bawat tao ay may mga factors yan na bakit nagtataka siya ginagawa niya lahat, utol, no? Ginagawa niya ang lahat pero parang yung success ay lumalayo, no? Tapos he's failing to get popular support sa mga tao sa kanyang background, no? Alam niyo po, there is no such thing as yung nagtatagumpay ka ng wala po kayong suporta sa mga tao sa paligid, no? Kahit sa kahit sa ang aspect ng buhay, no? Opo, kung kayo ay nasa negosyo, kayo ay nasa trabahong gobyerno, maging yung kayo po ay nasa estado pa lamang ng pag-aaral, napakahalaga po ng support group, no? Ang support group ay binubuo yan ng mga tao na kasama mo sa ginagawa mo. Po, sila po yung tinatawag nating counterparts or sila po yung mga talagang ang tawag nito sa Tagalog, yung kasama mo sa grupo, no? Kasama mo sa isang team, no? Or sa isang gawain, sa school, kasama mo dyan, classmates mo, no? Sa workplace naman, yung mga katrabaho mo, no? Kasi sa trabaho po, meron po kayong kanya-kanyang, partisipasyon sa workplace, no? Kung ikaw ay nasa operation, ikaw ay nasa management, ikaw ay nasa labor group, may kanya-kanya po tayong tasking, maski sa kumpanya, maski sa workplace. So, ang ibig natin sabihin, mga kapatid, ang mundo ay kinukompose ng mga tao, no? Opo, no man is an island, mga kapatid, walang tao na Nag-iisa lang. Island, ano? Oo, no man is an island, hindi po pwedeng ang tao ay nakahiwalay sa kapwa niya tao, no? So, otherwise, pag nangyari po yun, parang napakahirap mag-grow at maging successful kung wala po kayong support group. And saying this, no, kaya natin to sinasabi, mga kapatid, doon po papasok diyan yung tinatawag nating mga support group, no?
or yung may tinatawag naman, pag nasa leadership kayo, yung tinatawag na popular support, bro, no? So, sa maraming pagkakataon na ay pinag-usapan na natin yan, diniscuss natin kung ano ba yung popular support, no? So, madali po itong maintindihan. Ibig sabihin lamang po, pag kayo po ay nandoon sa pamunuan or kayo po ay nangunguna, kayo ay leader, kayo ay boss, no? Ayan, pati isama natin yung boss na katulad ni Brother Tads. Kailangan po yung mga tao ay sa inyo, magkakaroon ng coordination and cooperation. Otherwise, you cannot get your objective. Kapag sila po ay pinapupunta mo sa kanan, sa kaliwa naman sila pumupunta. Brad, di ba? Parang ganun to, no? Ang direction, iba. Iba sa Iba gusto ng organization at sa iba rin sa gusto mo. Okay? Bro, sinishare ko yung ating live. Sinishare ko yung live para magkaroon tayo ng additional reach. No? Importante ito, mga kababayan, yung ating pag-uusapan mamaya, ang anger at saka envy. Common ito. Sounds harmless kasi common ito. Especially yung anger. It is very common. No? Pero ito ba ay makatulong sa atin or hindi? Okay? Salamat po. And to continue, bro, no? To continue, diyan po papasok yung ating mga magagandang relationship sa ating mga kasama, no? It's either our superior, yung mga nakakataas sa atin, at yung mga subordinates natin sa baba, no? Kung tayo ay nasa gitna ng hierarchy ng organization, no? Ang importante po dito, una nating ma-establish yung ating, again, character na naman, Brad, no? Character is everything, no? So, ito po yung purpose ng ating pagla-live, to i-enrich yung ating character, to have better relationship with our fellow human beings, no? Ito po yung objective talaga nito, yung ginagawa natin. This is part of our Fixing a Home by Fixing the Man at yung ating Project Genesis ng Gun Safety Advocate of the Philippines, together with the Protection Agent and Security Group of the Philippines na pinamumunuan po naman ni Bogart Turer, no? Yung ating kasamang nasa industrial security profession. Sa profession ng PA at saka security agent. Security guard. Security guards. Opo. Actually, this is a very, itong ginagawa natin dito, bro, it's, hindi to madali, no? Kasi, ang mga tao na nakikinig sa atin, may kanya-kanyang itong paniniwala, lumaki to sa iba't ibang uri ng environment, iba-ibang klaseng parenting style, iba-ibang region. Background, kumbaga. Oo, ibang culture, iba-ibang region, no? Actually. Oo, may taga Luzon, Visayas, and Mindanao, and different religion, no? But when we talk about character, it is we are pertaining to what is right and what is wrong, no? Doing right is different with the big difference between doing right and doing wrong, no? Pero that is basic, mga kapatid, no? That is basic. Pero pag ito po na itama natin itong ating mga karakter, no? Na ituwid natin ito, sabi nga, malamang po magiging maganda po ang relationship natin sa mga tao sa paligid natin. Lalong-lalo na po yung kasama natin sa buhay, no? Opo, pamilya, anak, yan, importante po, mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, kasosyo sa negosyo, kasamaan sa eskwelahan, lahat po ng tao na nakapaligid sa atin, no? So yung Brother Tads, no? Tol, salamat sa iyong panimulang opening natin, kumbaga, opening statement mo. Thank you very much. Andiyan ang ating kaibigan din, si Ma'am Natada May. Hello, Ma'am Natada May. Kumusta ka ngayon? Hopefully, ikaw ay nasa mabuting kalagayan dyan. Nasa kwan si Ma'am Natada, I think, Abu Dhabi din, as I recall. Alright. Bro, thank you sa iyong sabi kanina na ang ating karakter, no? Na minsan kailangan natin tignan, no? Kailangan natin tignan ang tanong, sinong tao, anong klaseng tao ang dinadala mo pauwi sa bahay mo? Kasi nandun ang asawa mo, nandun ang anak mo. So what kind of character you bring in, no? Umalis ka masaya, no? Papunta ka sa trabaho, papunta ka sa opisina mo, umalis kang masaya. Pag-uwi mo sa bahay, are you the same kind of person o ikaw yung person na may dala-dala ngayong galit o may dala-dalang envy na galing doon, nakuha mo sa labas tapos dinala mo, no? At saka tanongin natin sarili natin,
Mahalaga ba yun? Nadalhin pa natin sa pamilya ang ating experience, especially bad experience sa labas sa araw na yan. So, salamat tol sa iyong panimula at saka salamat din sa ating mga kaibigan. Envy and anger and envy. Okay? Yan yung po ating topic for today. At saka mga kababayan, dyan sa Pilipinas, alam ko, mayroon tayong bagyo ngayon dyan, no? Mga kababayan, mga kapatid. Hopefully kayo ay safe pa rin, no? Mahalaga ang safety, mga kapatid. Mayroon akong kaibigan, ang kanyang motto palagi, Chinese Singaporean to. Sabi niya, no matter what happened, just survive and fight another day. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga, no? Kahit gaano kayo. He's talking about, ano to, no? He's talking about winning and surviving. Yeah. If you feel kind of not winning today, it doesn't matter. Fight another day. What's important today is survive. Keep on living. Okay, salamat po mga kababayan. Diyan lalo na diyan sa atin sa NCR tol, ang daming apektado. Sa Cebu din tol, sa Mactan, no? Baha din sa Mactan tol, grabe. Isla yan tol pero binabaha. No, that how bad it is. At saka sa mga kababayan kong Kabitenyo, grabe ang baha sa Kawit, no? Mga kababayan, ingat kayo palagi diyan kasi kayo ay nasa area ng malapit sa dagat. So, karamihan diyan tubig na yan ay tubig dagat 'yun, nag-combine sa tubig ulan. So, ingat kayo palagi. Bro, andyan din mga kaibigan natin, batiin natin sila El Gibor. Sir, kumusta ka dyan? Magandang umaga. Nasa PAS GP yata to o nakasama natin sa GSAP. Andyan si Sir Harley. Sa GSAP ito. Harley Iglubay, sir. Magandang umaga. Kumusta ka dyan? Watching from Pampanga. Thank you very much, sir. Sa mga Pampanga natin kababayan, mga kaibigan. Shout out dyan. Galing daw sa kay Sir Harley Iglubay. Binabati niya ang GSAP Philippines. Andyan din mga kaibigan natin from Bro, Caloocan, si Madam Batang Biyahero. Thank you very much, Madam Batang Biyahero. Andyan din kaibigan natin taga Mindanao, si Victorino Soronio. Bro, good morning sa dyan. Kasama ko si Brother Corixman. Siya yung ating co-host ngayon. To introduce again, si Brother Corixman sa hindi nakakilala, siya yung ating brad sa Apo. At the same time, siya yung, not at the same time, he is, no? He is founder ng Gun Safety Advocates of the Philippines, and his profession is nasa Bureau of Jail Management and Penology. So itong ating fixing home by fixing the man, alam nyo, dalawa lang consequence nito mga kapatid, no? Pag hindi mo inayos ang iyong buhay bilang ama, no? Ikaw mismo, okay? Dalawa pupuntahan mo. Pupunta ka dyan sa kanyang opisina. O doon, sa opisina ng mga sepulturero. O, ganun lang mga kapatid. Dalawa lang ang patutunguhan ng buhay na masama. Okay? Just don't forget this mga kapatid. No? Life is a matter of choice, not a matter of choice. Yeah, we have a choice. We have a choice what kind of life we live. Alright, mga kababayan. Yung opisina ni Brother Corixman, sana pumunta kayo sa opisina niya. Okay? Huwag dun sa tinatawag na buyon. Buyon ba yung tawag sa inyo sa Ilocos? Yung tagalinis ng kubeta ng kulungan. Oo. Zelda, no? Zelda sa BGMP. No, mga kapatid, napakahalaga niyan. Kung hindi man ikaw, sa anak mo, napakahalaga yan. Nobody wants to see the child inside the jail cell. Diba? Sino bang gustong ama ang anak na nasa kulungan? Kaya nga, Brother Tad, sabi natin, yung life is a matter of choice, not a matter of chance. Your decision today will determine your future. Exactly. What you do today will determine what you will have in the next 10 years, in the next 5 years, or even tomorrow. Mga kapatid. Yeah. Brad Edwin Lorenzo, good morning sa dyan, bro. Nag-shoutout siya sa ating mga brothers sa GSAP. Kumusta kayo lahat dyan? Okay, mayroon pang mga kaibigan natin. Ferrer Giovanni, bro, kumusta dyan? From MMDA, brother natin sa Alpha Pi Omega yan, tol. At classmate ko sa Philippine College of Criminology. Ay, tol. Sound ko ang 100 years natin na anniversary, brother Giovanni. Ingat ka tol ha, magandang umaga sa dyan. Tol, yung tao na yan, very successful. Hindi nakapasok sa law po sa ano yan, sa uniform service. Pero tol, ang ganda ng trabaho sa MMDA niyan, tol, yung kapatid natin. Oh, nasa MMDA siya ngayon. Tol, salamat tol ha. Bro, actually, tol, I was the one responsible but nag-apo yan si Brother Giovanni. Oh, ang galing. So it's good na na-share mo. Thank you very much tol ha.
Tol, ingat ka dyan. Ipag-ingatin natin si Brad Giovanni. Alam ko, maraming ginagawa ngayon dahil may bahay. Diba? Actually, tol, I'm very proud, no? Kasi nung pumasok kami ng Apo, we are 50, no? Mhm. Oo. Alpha Day pa lang, na-slash na kami na-slash, tol. At natira kami, 13 ka lang kami, tol, na natira, no? Ganun talaga. And that lucky 13 na recruit ng Apo, that was 2003. Sa awa at gabay ng Panginoong Diyos, tol, all of us ay masasabi ko pong naging ano naman po, maayos ang buhay. Naging successful naman po. So far, no? So far. Mhm. Thank you very much, bro. Thank you very much sa iyong pag-share sa kay Brad Giovanni sa Gift of Life. Oh. Mayroon din akong kasama sa law, di ba? Sila, ngayon, mga abogado na. Sila sis Beth Huinio, mag-asawa yun. At saka si Jay Huinio, si sis Grace, which is nasa Kwan ngayon, nasa Tagaytay, RTC. No, mga abogado na. No? 5 sila to, naging abogado. Kaklase ko dati sa Law school. Oo, introduce ko yung Apo. Thank you very much, Tol. So, brother, simulan na natin ang ating pag-uusap tungkol sa ating fixing home by fixing naman. Today is anger and envy. Okay? Ito yung ating pag-uusapan, mga kababayan. Ito ay common na karakter. Unahin ko na, Tol, yung anger. Kasi yung anger, ang anger ba ay makakatulong sa atin? And then, mayroong mga nagbabasa sa Biblia dyan, Si Jesu Cristo mismo nagalit, tama ba? Bro, Yeah. si Jesus Christ nagalit, no? Nung nakita niya yung mga tao. Nagtitinda. Nagpapalit ng pera sa tapat ng templo. Sa simbahan, nagtitinda. Ginawang market flea daw. Nasa John 2 yan, mga kapatid, no? Marketplace, yung tapat ng simbahan, no? chapter Ng 2. templo. Oh. Yeah, oo. Yeah, ginawa. So nagalit si Jesus Christ. Ang ginawa niya, tinaob niya lahat ng mga paninda, no? Nagalit siya. So, pwedeng magalit, mga kapatid, kasi si Jesus Christ ang ating kumaga referensya. Diba? Nagalit siya. Pero ang pagkakaiba, ngayon bro, pag nagalit tayo, nagkakasala tayo. Si Jesus Christ nagalit pero hindi nagkasala. Okay? Actually, tol, ang pagkagalit kasi, tol, ay ano yan may ano siya sometimes there are really there are sabi nga unjustifiable reasons, diba? May mga justified. Normal po na tayo ay magagalit, no? Oo. Normal po yan. Nakita nyo na nga po, maski si Kristo ay nagalit, no? Oo, si Jesus Christ mismo nagalit. Pero ang pagkagalit po dapat nandudun tayo sa punto po na we can grip ourselves. Yung kaya mong i-grasp yung sarili mo, yung kaya mo pang take hold of yourself, no? Yung makokontrol po ninyo yung sarili nyo, no? Yeah. Kasi po pag kayo po ay nagalit at walang kayo ng self-restraint, dyan po ang escalation. Ano po yan? Very explosive yan, no? You will become ballistic, sabi nga. Hindi, it's uncontrollable. And after, what will happen next pag kayo ay nagalit? Pwede kayo makagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tao, no? And again, tama yung example ni Jesus Christ, ni Brother Tans. Even just Jesus Christ get mad, no? Talagang nagalit talaga siya, no? And if you're going to look at it, pag titignan mo naman, reasonable po yun. Tahanan po ng Diyos yun. Templo ng Diyos yun. Gagawin mong marketplace naman nga naman. Palitan ng pera. Di ba to? Naging money, pa? Pa yung tapat, no? Palitan ng pera. Alam niyo naman dati sa negosyo nila noon, di ba? May mga daya. Yung mga kanilang mga wing skill, may mga daya. So kaya yun ang kinamuhian ni Jesus Christ. So brother, ang ibig sabihin pala bro, pag ang isang tao nagalit, ito ay indication na mayroong something is wrong. Tama ba bro? Opo. You become triggered to be angry because you know or you realize that something is wrong. That's why na-trigger yung anger sa loob mo. Tama ba ako bro? Kailan nagagalit ang isang tao? Opo. Okay bro, i-define natin ang anger, no? Kumbaga, para makuha natin, ano ibig sabihin ng anger? Dito tol na-research ko na, kasi alam ko na ipapadefine mo sa akin to tol eh. Tama po, tama. Pupunta rin tayo doon, no? Pupunta tayo doon. Oo, yun. Bro, basahin ko na ba ang meaning ng anger? Go ahead, sir. Go ahead po. Basahin ko dito. Anger is a natural, universal human emotion driven by psychological association
fight or flight response, functioning as protective secondary emotion and signaling boundary violation or injustice. So, pag mayroong mga boundary of violation, ibig sabihin, lumagpas ka sa kanyang tolerance o hindi kaya mayroong kang injustice, justisya ay natapakan, natural sa tao pala tol na magkaroon ng galit, no? Magkakaroon ka ng feeling inside you na galit. Okay? Oh, kasi po meron tayong parte ng brain na kung tawagin ay amygdala, no tol, no? Oo. Yung amygdala po, yan po ay nagsisignal sa parang alarm yan, no? Amygdala. Amygdala. O, yung amygdala, nagsisignal po yan na there is something wrong, no? Yan ang alarm. Self-protection. Opo. Self-preservation. Oo. Yan po yung mag-i-alarm tayo ng amygdala na there is something that you need to do, no? Reaction mo, no? Para design pala yan tol ng katawan ng tao. No, design ng katawan ng tao na kapag nakaramdam siya ng risk o di kaya nakaramdam siya ng danger, magkakaroon siya ng emotional protection. Di ba? Minsan physical protection. Pag napasok ka, ilagay mo kamay mo sa kandila, biglang ang kamay mo, reflex ang tao. Aalisin mo. Oo, reflex. Kasi yun yung tinatawag na, yun yung response, no? Yung that will become your reaction or response do sa Tama. Yun pala yung physical protection. Ngayon, mayroon ding emotional protection pala, bro. Which is yung anger. When you see injustice, when you see some boundaries that you have set na nalagpasan o natapakan o na-violate, you have this secondary protection, which is your emotional protection. Kaya you feel angry. And it is all right to be angry. For as long as you have that the so-called self-restraint or self-control, dapat kaya mo. Kaya mo manage, no? Now that is the right question again. The bigger question is, how do you manage anger? All right? Yeah. Kasi may mga taong galit, sa sobrang galit, ang ending sa kulungan, o hindi kaya doon sa opisina ng mga sepulturero. No? O hindi kaya... Ako diba tol, naalala mo, nakwento ko sa'yo in our private talk. I was also sent sa anger management dito sa BJMP, no? Oo. If I'm not mistaken, 2 years yata akong umaaten yan. Every year, estudyante ako niyang anger management tol, no? I will admit this, mga kapatid, aminin natin ito kasi there's no, para magkaintindihan po tayo behind what is, kung itong pinag-uusapan natin. Ako po mismo, mga kapatid, to be honest, parang hindi ako magkamali, 2009 and 2010, yearly po, umaattend po ako ng anger management, tsaka yung moral magkasama ito tol, naalala mo kinikwento ko sa iyo noon, yung moral recovery program, MRP, at tsaka itong anger management, halos magkaano to magkadikit itong dalawang ito, no? Oo, parang magkadugtong itong topic na ito, no? Sa moral recovery ng tao. Opo. Ako naman nun po, kaya madalas ako napapadala dyan. Alam nyo mga kapatid, ito, I will share this. Siguro hindi kayo maniniwala, no? Since pumasok po ako ng serbisyo noong 2006, hindi na po ako nakakapag-file ng leave, no? Opo. Kasi ito, iano ko sa inyo yung sources, bakit tayo nagiging mainitin, bugnutin. Kasi meron din pong may mga reasons yan, no? Hindi po na nagagalit lang kayo, nagiging bugnutin lang kayo dahil ganun kayo. May mga sources po yan. May mga pinanggagalingan, no? Tama. Ako po, to share this, no, kapatid, since 2006, nung pumasok po ako ng serbisyo, na-assign ako ng Navotas City Jail, no, during that time. Kaya yung Navotas City Jail ko, hindi ko makakalimutan dyan. Ako naguro, tol, Diyan ka nagsimula. Opo, actually, hindi ako dyan nagsimula na, kasi galing din ako ng Manila City Jail. Pero dito ako, tol, na talagang, yung sabihin nating nahinog, no? Nahinog. Diyan ka, kumbaga pinakamataas na learning curve mo, diyan nangyari. Diyan po nangyari sa Navotas. Kasi during that time, mga kapatid, I just want to share this, no? I'm sharing this not to justify, to explain, no? Para laliman natin tong pag-aaral natin na ito, no? Nung ma-assign po ako, kaaba-aba po ang kalagayan namin dyan sa Navotas City Jail, no? Napakabaho, no? Alam niyo, walang proper ventilation yan, no? Walang proper ventilation, mababaho ang mga mga inmate, PDL. Inmate pa tawag namin sa PDL nung araw to. Inmate pa noon, inmate pa.
Oh, then later on, it become PDL, yung persons deprived of Deprived liberty. of liberty. Mm. So, ang nangyari po, very challenging yung workplace, no? Mabantot, mabaho, tapos yung kukunti ang personnel namin, tapos ang dami pong kinoconfront kaming issues do sa workplace, no? So, sanitation, yung facility na dilapidated, kulang ang personnel, and maniniwala po kayo, ang kakulangan po kasi sa personnel, kakulangan po yan ng mga tao na highly skilled and highly trained for kumbaga to face the challenges sa workplace, no? Anong time po na yan, alam niyo po, isang katawan lang si Congressman, no? Oo. Ang designation ko, 4 po ang nakalagay sa aking tuuan. May 2 pang extra na hindi nakasulat. You wear No? several hats. Multitasking po, no? During the time, I'm a liaison officer, I'm a custodial officer, I'm investigation and intelligence officer. Ako po ang uma-attend sa meeting sa Mayor every Monday with Mayor Toby Chanco during that time. Kasama po yung mga chief of police tsaka fire, marshal natin. No? Kaya yan shout out pala kay Colonel Felix Medes, ang aking tatay-tatayan from Bureau of Fire Protection. Diyan kami naging close friends. Good morning, Yeah. Sejan. Good evening, Sejan. Retired na po si Colonel Felix Medes from Bureau of Fire Protection. Yes. Malamang Ayun, nasa alam, kwarta that ngayon, guy, nasa tol, no? kanyang farm na ngayon. Nag-aalaga na ng kanyang siguro mga halaman o di kaya hayop na mga inaalagaan. At ang kanyang mga anak tol ay nasa Bureau of Fire tsaka nasa Philippine National Ay, Police. congratulations at naging service personnels din ang kanyang kanyang mga anak sa ating inang bayan. Yeah. Thank you for your service, Sir Colonel Felix. Yeah, nung ando doon po, it's very instrumental din si Sir Felix Medes. Marami rin po akong natutunan. Kasi galing yan sa Philippine Constabulary tol, no, bago siya naging Bureau of Fire Protection, no. And yun na nga po, may mga designation na nga po ako na hindi pa nakalagay sa 201 file. So, bro, if you can imagine, papasok ka ng trabaho ng 8 a.m., uuwi ka ng 12, no? Everyday yan, tol. Ako po, kaya hindi po rin ako nakakapag-file ng leave during that time. Bawal po akong mawala sa unit, no? Lalo pag Monday, kasi uma-attend po ako ng meeting kay Mayor Toby Chanco sa City Hall, no? So, hindi po ako pwedeng hindi papasok ng Monday, no? So, yung pagpapile po ng leave, hindi ko na po yan nakasanayan. So, meaning, alam niyo po, yung kayo po ay hindi nagbabakasyon at nagkakaroon ng talagang pahinga, malaki po ang epekto niyan sa emotion natin, mga kapatid, no? Pero during that time, hindi ko nakikita yan, tol. Hindi ko nakikita yan kasi nga, work-oriented tayo, tol. Talagang niyakap natin itong watawat ng Pilipinas, tol, sa madaling salita, eh. Oo. Salamat bro sa iyong serbisyo sa ating inang bayan. At ayun na nga po, because of so many challenges, tol, maniniwala ka nga na experience ko, lumabas ako ng bahay, naka-uniforme ko, nakalimutan ko i-holster yung baril, tol, eh. Oh. Ang layo na tol, tumakbo na ako ng 5 kilometer. Nakalabas na ako doon sa bahay sa Pandakan. Nandun na ako sa tol, nandyan na ako sa pretil tol. Pagtingin ko, wala akong baril sa holster tol, naka-uniforme ko. Bakit po nangyayari yun? Kasi ang dami ko pong iniisip, mga kapatid. O papunta ka pa lang ng trabaho, iniisip mo na yung gagawin mo, sino kakausapin mo. So ganun po kahirap, no? So madali pong mainis, mga kapatid. Madali kang mairita, no? So yun, naobserbahan na ng mga opisyal, no? Every year tol, pinadadala ako ron tol, no? Pinadadala na ako. At matatawa ka, may mga classmate na rin talaga ako doon na ganun din ang mga, mga issues, tol. Nagkaroon na rin ng behavioral changes. Because of the, tol, yung challenges ng trabaho, no? Okay. Tol, nung pumasok ako ng BJMP, tol, ang total strength ng BJMP during that time, 8,500 lang, tol, buong Pilipinas, no? Ganun kami kakaunti. Yan yung manpower nyo. At the time, yung estimate mo, ilan ang preso kada presinto? Ay, nako, tol, Average. nung naka-assign po ako ng nabotas, ang personnel namin ay 49 lang kaming BJMP, no? All na yan, tol, including yung mga Nabutas, office. 49 kayo. 49 personnel lang po yan. Okay. It includes the custodial officer, the escort personnel, the office personnel. Kasi bawat unit po, may mga departamento yan. Mayroon tayong tinatawag na health, mayroon tayong tinatawag na records, may paralegal, may investigation and intelligence, may admin, no? So, i-distribute mo pa yung mga tao na yun sa bawat opisina. Tama, Tol? No? Designation. So, kukunti lang po talaga yung tao, no? Tapos,
uso talaga yung ngayon tol, binabawal na nila yan, yung kahit dalawang pwesto mo. Ngayon, ayaw na nila sa BJMP yan. Standard na talaga ngayon tol. Dapat kung ito trabaho mo, ito lang ang trabaho mo tol. Pero dati normal yan sa kakalungan po ng tao. So madaling salita po, sobra po ang challenges sa trabaho. Kaya nga yung iba nga po no, nagre-resign sa BJMP, nag-abroad na lang eh. O, kasi tol, ang liit ng sahod ng araw, tapos ang trabaho mo mabigat, no? Public service Tapos talaga eh, no? Public Nasa service. kulungan ka pa, tol, no? Nasa kulungan ka pa. Iba po yung environment ng kulungan, mga kapatid. Ito lang, hindi ko ina-exaggerate, tol, no? Pero po iba yung environment ng kulungan pag kayo dito po ay nagtrabaho, no? Oo. Tapos tuloy natin, bro, during that time, tol, ang preso namin ay 432. Lalaro lang yan sa 450, 430. Pinakamababa during that time ay around 420. 415 kung bababa. Pero ang influx niyan, tol, hindi yan, tol, bababa sa 400 during our time. During that time, tol, ha? So, ito, ang daming challenge po. Magkakaproblema ang unit, pero madedemanda kami, tol. Kasi, katol, pag may namatay kasi sa kulungan, kahit sabi mo walang foul play, ang thinking, may foul play, tol. So, regularity in the performance of duty. Tama, tol. Alam mo naman ito, nag-aral ka rin ng batas, no? So, lahat po yan ay challenges na kinakaharap namin sa unit, no? So, bilang investigation, bilang intelligence investigation officer, nandito rin sa balikat ko yan, tol, no? Masasama dyan yung mga complaint, appear ako sa korte, tol, marereklamo kami, papatawag ka ng judge, papatawag ka ni mayor, so on and so forth. So, hindi ko alam to, nagpapunta na ako sa yung tinatawag na burnout tol sa psychology. Ito, i-define mo nga pala what is burnout tol, burnout. Okay, ikuha natin dito. Meron tayo dito. Alaman ng ating mga nanonood tol para ma-educate natin what sila. is No? burnout in Oo. psychology, no? What Oo. is burnout in psychology? Ito, Yan. Sana po may natututunan tayo rito sa ating live, no? Ito po para sa inyo, no? At makatulong po sa inyo. Okay. Paki-define po yung burnout, no? Para alam ng mga kababayan natin. Baka papunta na rin sila ron, no? Oo, hindi natin minsan nakikita ating sarili, no? Pagka masyado tayong malapit, no? Masyado tayong malapit. Burnout, tol, basahin ko ng burnout, is a psychological syndrome of emotional exhaustion. Yan. Exhausted. Depersonalization and reduced personal accomplishment caused by chronic and managed stress. No? Ulitin ko yun. Sa English ito, no? Ang maganda siguro minsan Tagalog, no? Para i-convert ko to sa Tagalog kasi Yeah, Tagalog tol, kung ano yung burnout, no? kasi uso na ngayon artificial intelligence, mga kababayan, ano? So madali na natin makuan, no? Ang ating mga communication. Ano ang ibig sabihin ng burnout? Okay? Yan po yung ang term na burnout ay mabagal to, no? Pero andito na. Hindi siya nag-define, galing sa psychologist ito. Sige, tol. Burnout. Dito tayo sa definition lang tayo. Okay. Burnout in Tagalog can be translated as pagkaupos, pagkapagod, or pagkasaid. Referring to extreme So, emotional, sa madaling salita, sa salitang physical, pabalbar tol, mental exhaustion. sumasagad ka na, sumasagad ka, Sumasagad ka, pagkasaid. Doon po yung Pag puno na ang salop, sabi, no? Fernando po yan. So, So yun tol, hindi po napapansin tol, nandun na pala ako papunta na ako sa stage na yan tol, no? Lalo tol, meron pa kami dating, may kwento pa ito bro, no? Nakwento ko sa'yo sa private talks natin. Merong isang PDL na namatay tol, no? So hindi namin makuha ng death certificate dahil dahil yung mga family tol, ayaw ng asikasuhin, no? So what I did, ang ginawa ko pa po to, share lang natin mga kapatid, mga true story. Kaya minsan itong trabaho namin talagang kapag hindi mo kinaya sarili mo, masisiraan ka talaga ng ulo tol, no? So binigyan ako ng sabi ng judge sa akin, gawa ng hanapin ko yung family para kasi ang dahilan ko sa court ay we cannot ang sabi ko ang patay ay nandoon sa punerarya tol, no? Hindi talaga nalilibing kasi hindi inaasikaso ng pamilya.
Yeah. Tsaka sa court tol, hindi enough yung kailangan talaga death certificate. Hindi pwede yung tinatawag naming lang, yung meron kasing papel dyan yung nakalimutan ko yung papel na pinapakita. Oo, tol. malay mo, may magkuha ng kanyang pagkatao, gagamitin sa ibang, di ba? Kaya dapat may certificate. Sertifikado. Oo. So, anong nangyari, tol? Madaling salita, hinanap ko tol yung family, tol. No? Talagang hinanap mo, Hinanap ko, yung isang unang kamag-anak na nakita ko, tol, nakatira sa ilalim ng tulay dun sa may North Bay Boulevard, tol. Sa ilalim mismo talaga ng tulay nakatira, tol. Gumagawa ng patis, tol, no? Opo. Nung nakausap ko na, tol, sabi sa akin, sir, ang kamag-anak niyan dun sa may North Caloocan, no? So, ang ginawa ko, tol, hinanap ko talaga, tol, siguro, about maghapon. Nakita ko yung dalawang anak na babae, tol, no? I-share ko na mga kapatid, maganda kasi itong istorya na ito. No? May mga untold story natin sa service. Tol, shoutout ko lang si Ma'am Rachel Rosauro from Leyte. Hello, Ma'am Rachel. Salamat sa panonood mo. Okay, bro? So, Okay, tuloy. eto na, tol, sa madaling salita. Tol, sa madaling salita. Nakita ko po, no? Ang nakunang nakausap ko yung tiyahin. Sabi ko, ma'am, kapo kasi please, naman po, hinahanap na kasi ng korte yung death certificate. At kailangan daw po may family kasi ang mag-asikaso, no? So, habang sinasabi ko yung dalawang bata, tol, isang magkapatid isang 21 years old at isang 18 years old na babae, may mga itsura, tol, mga bata, magagandang bata, no? Pagkasabi ko, nung sabi nung nung kaharap ko na po, yung tiyahin, tsaka yung dalawang bata, kakutulungan nyo naman yung father nyo para mabigyan ng disenteng libing. Sabi ko, tatay nyo pa rin yun. Sabi ko, tol, no? Tol, biglang umiyak yung dalawang bata, tol. Nagulat ako, ba't umiyak, no? Sabi nung tiyahin sa akin, sir, hindi mo alam ang pinagsasasabi mo, sabi sa akin ng tiyahin. Ayun pala, tol, yung dalawang bata na yun, tol, minolesta rin ng tatay, tol, kaya pala inampun ng tiyahin, tol. Ganon kasalbahe yung PDL, tol, ganon kasalbahe. No? So, in short, tol, hindi pa rin namin na ipalibing, tol. So, pinatawag na naman ako nung judge, tol. Sabi sa akin nung judge, Mr. Investigator, kapag hindi mo naproduce yan at nabigyan ako ng sapat na dahilan na nagsasabing ang tao ay... Kasi ito, pinagbibintangan na kami na pumuga ang preso, tol, pinapuga Parang may ganun ng kwento kasi wala kang ma-present na death certificate, tol, no? Pero may body naman Kaya, Opo, pero nasa punerarya, tol, diba? Ang document will speak for diba? For him, diba? Ang tawag ng hawak ko lang dati, tol, yung tinatawag na medical abstract. Pag namatay kasing tao, yun ang unang binibigay sa ng hospital, tol. Medical abstract ang tawag, tol, no? So that is not a proof ng validity ng death ng isang tao. Hindi po pwede yung medical abstract. Dapat death certificate talaga, no? Certificate talaga. So we cannot produce that. Sabi sa akin nung appeal ko kay judge, sabi niya sa akin, kapag hindi nyo ako nabigyan ng ipakukulong ko kayo ng warden mo, sabi sa akin. Kasi yan, contempt yan, tol. Contempt yan. Tapos sabi niya, hindi ko kayo pakukulong sa BJMP, dun ko kayo sa NBI ipakukulong kasama yung warden mo, sabi sa akin ng judge, tol. So talagang tol, talagang yan na nga. Paano ka ba naman di ma-exhaust, tol? Kasi isipin mo, ang laki na ng problema mo, di ba? Makukulong ka pa na wala ka namang kasalanan, no? So sa awat gabay ng Panginoong Diyos, alam mo, tol, tinulungan kami ng punerarya, tol. Nag-issue sila ng certification na yung bangkay ng tao nandoon sa punerarya, tol. So in short, tol, kami ang nagpalibing nung kaya ang kinikwento ko kasi marami akong pinalibing na tao, tol, di ba? Kami na lang po ang nagpalibing, no? Ang Nabotas City Jail na lang po ang nagpalibing ng tao. So ang dami sa kalaman ng lahat, tol, yung certificate na na-receive mo, certification confirming na nandun ang dead body. Pero hindi pa yung death certificate kasi hindi pa po. Alam ko, medico-legal ang magbibigay niyan, di ba? Sa City Hall. Actually po, ilalakarin mo talaga yun sa City Hall, tol. Sa City Hall talaga yun, mga kapatid, no? Sa kalaman sa madaling salita po, kami na po ang nag-asikaso nung pati death certificate. Kami rin po ang nagpalibing. Kaya nga buti ang Nabotas City tol, no? During the time of Mayor Toby Chango. May libreng libing dyan, tol. No? So, kumbaga, hindi rin problema. Opo, yung kabaong at saka yung didibingan ay sinagot na po yan ng City Hall. Ay, salamat po sa local government ng Manila. Nabotas. Nabotas. Thank you. So, ibig sabihin po, isa pa lang yan sa mga challenges, tol. Isa pa lang yan sa mga kwento na paano kang hindi mapep-stress, no?
Tol, ang batang-bata ako nung pumasok ko sa serbisyo. Pag 26 ang itsura ko talagang parang 21 lang, tol. Baby face ako eh. 26, no? Oh, baka... Tol, sa loob lang ng 4 na taon, tumanda yung itsura ko, tol, sa stress. Tumanda talaga. Tumanda talaga. Oo, ganun talaga. Pero, ayun na nga po, dumating na po yung time na nagiging bugnutin na ako, mga kapatid, no? Yun na nga, papunta na ako sa burnout, no? Burnout na pala yun to, no? Sinyalis na pala, mga simptomas Papunta na. So nakatulong yun, yung anger management training, no? Pinapupunta kami sa, ginaganap yan noon sa Kampagong Diwa, tol. 2 days yan, tol. Pero natutuwa kasi kami, dahil taon-taon, kami rin ang nagkikita, tol. Para na kami magkaka-classmate. May mga SJO4 pa nga, tol. Matatandang sarento kasama namin doon. So, nung una nagkakahiyaan, tol, eh. Pero nung pangalawang taon, wala na, tol. Okay na kami. Parang tanggap na namin. Saka, So, doon po, maganda yun. Input yun. Positive input yan. Opo, talagang magle-learn kayo kasi alam nyo yung BGMP, ganyan po yung mga, alam nyo, hindi naman sa pinagyayabang natin tong ahensya namin. Ang mga BGMP po na officers namin ng araw, talagang hanggang ngayon naman, matatalino yan. Humahanap sila ng paraan para isolve yung mga problema ng tao, tol. Oo. No? Talagang So, dun sa- nandun ang kwanto, ang sincere public service. At saka tulungan din yung mga personnel ng BGMP. Kasi tol, nung time nga na yun, sabi ko sa'yo, ang dami nagre-resign, nag-abroad tol eh. Nag-abroad. Yung iba, Mayroong article dati, 1997 yata yun, inirelease yung under budgeting sa BGMP natin. No? Kasi anong kaso nga ba yun na nagkaroon ng malaking problema, tapos nirelease yung how under budgeted is the Department of BGMP. Opo, kasi ang matindi po kasi dyan yung mga yung congestion ng kulungan, no? Mataas po ang congestion rate, umaabot ng 200%. Isipin mo yan to, no? So sasabi mo kanina, 10% kayo, and everyone, officer, mayroon kang 10 na binabantayan kasi sabi mo 49 kayo, 480 yung inyong prisons. So 10% ang inyong ratio. 1:10. Ang ideal po kasi 1:1 plus 1 ang ratio. Pero yun po, talagang, hindi lang yan tol nung na-assign ako ng Quezon City Jail way back 2012. Tol, mag-isa ako, ang dala ko tol, 47. Pinakamababa na yung 20 sa escorting tol. No? Di ba? Napakadami. Nandyan pa yung tol, yung posas namin na namumurahin. Kumakalas mag-isa yung tol. Hindi tie wrap. Hindi tol. Ito Bakal hindi, pa rin, okay pero na sana kumakalas yung tire. mag-isa. Hindi kakalas yun, yung tie, yung Plastic. cable tie, hindi kakalas yun. Pero siyempre, masakit yun tol, no? Pero yung posas namin, dahil alam nyo, substandard, kumakalas mag-isa yung tol. Kaya pag hindi takot ang preso sa'yo, magugulat ka, kulang na yung preso tol, no? Tumakbo na pala. Kaya sasabihin ng preso sa'yo, tay, natanggal po, hindi ko naman ho tinatanggal eh. Hindi ka naman magagalit eh. Alam mo namang minsan, nagkakalas mag-isa yung posas tol, no? Bro, i-shoutout natin, mga tropa natin. Nandito ngayon si Waifu. Bro, Waifu, shoutout sa dyan. Kumusta? Salamat at nandito ka. Kasama natin si Brother Corexman. Batang Biyahero, free taste. Salamat po sa inyong suporta. Bro Conan, thank you very much. Okay, tinatawag ating mga ibang kaibigan. Ma'am Natada, thank you very much. Alright, bro, napaganda ng iyong So, tuloy experience. natin tol, no? Ituloy natin yung experience. Tungkol sa burnout. Kasi nare-relate natin dyan. Hindi lang sa iyong profession yan, tol eh. Even sa mga magulang, even sa nanay, even sa asawa. Mayroon pala tinatawag na pagka-burnout. No? Pagkasaid, kung tawagin. No? Sige, tol. Tuloy mong kwento mo muna, tol. At i-relate natin sa pamilya. So, dumating na ako tol na na-assign ako ng Quezon City. Mas matindi tol ang challenges, no? Mas matindi po yung challenges to kasi malaking kipiitan po yun. Malaking kulungan ng kamuning nun during our time, no? During our time po, ang personnel ay 160. Something like that. 165 po yata. Kami, nung time na yun. Sige, sabihin natin hanggang 170. No, ang PDL na po namin doon during that time, nasa 3,200 na po. Hindi ako magkakamali ng mga panahon na yun, no? Opo. 3,200. Malaking kulungan, maraming PDL. So, mas lumaki po yung challenges, no? Nung, ako naman po ay dinalaro nung dating Jail Superintendent Bella, no? Na nasa Amerika na rin po ngayon yun, si Colonel Bella, no? Opo. Nag-optional retirement at nagpunta ng Amerika po yan si Colonel Bella. Yan po ang kumuha sa akin doon sa Quezon City.
At ang aking ninong na si Colonel na ngayon, dating Kapitan na Noel Corpus, no? During that time. Salamat sa Colonel Corpus. Salamat sa iyong... So, madaling salita po, mas matindi ang challenges, tol, no? Opo. Malaki na Ang dami nun. Mga nag-increase yung scale eh. O, lumaki po yung ano. Tapos nag-aaral pa ako ng law, tol, during that time. Kaya talagang Estudyante ka pa. nagsapot-sapot. Araw-araw Nag-aaral ako ng nagbabasa law. ka. Opo, nag-aaral ako ng law. Tapos, nagtatrabaho, nagbabay and sell pa ako ng sasakyan, tol, to support my study. You wear a lot of hats. Yeah, oo. Ngayon, dumating po itong Colonel Randel Latosa, tol, yung aking mentor na isa, yung ninong ko sa kasal, no? Ilang buwan pa lang siya, pati pala leave, tol, tinitignan niya, tol, yung mga nagpapail ng leave. Ganun katalino, kasi MNSA graduate po itong si Colonel Randel Sama Latosa. yun sa management tol. Sama yun. Oo. Pinag-aaralan niya pati yung mga pagpapail ng leave. So, ginawa, tol, niradyuhan ako, no? Sabi niya, ang tawag pa niya sa akin, ang code name ko sa radyo nun, transporter, eh, no? Transporter, para ka palang si Kwan. Jason Jason Statham. Statham. Kasi transporter ng preso, tol, eh, taga... Kaya lang, hindi BMW yun. Dinadrive niya yata. Tama raw FX yata. Oh. BGMT van. Ang dala. Oh. So, eto na, tol. Niradyuhan ako. Sabi niya, report daw sa amalgam. Ang tawag niya sa opisina niya, amalgam eh. Amalgam. Transport report to amalgam, sabi. Nireport ako sa office niya. Akala ko, tol, may problema, may reklamo ko, tol. Kasi pinapupunta ka sa opisina ng warden, tol eh. So, pagpasok niya doon, sabi niya, sumaludo ko. Sabi ko, sir, ano pong may paglilingkod ko? Sabi niya, Enrico, sabi niya, November na, ba't di ka pa nagpapayad ng kahit force leave man lang? Kasi tol, may force leave kami na 4 days na pwede mong i-consume, tol eh. Na ano yun, tol, hindi binabayaran. Oh. Ay, walang bayad talaga. Talagang gagamitin mo lang. Oo, force leave, opo. Sabi niya, ba't ka nakapag-file na lahat? Ikaw lang ang wala, sabi niya. Sabi ko, sir, paano naman ako magpapile ng leave? May mga inuutos ka pa sa... During that time to, liaison officer din kasi ako, may inuutos. Pag may mga special na utos siya, ako ang tumatrabaho to. Bumalik sa kanya. Binalik ko, sir, ako may instruction ka pa, makikipag-usap pa ako dun sa administration ng, yung Ninoy Aquina Wild Park. Kasi, may instruction sa akin doon, na kukuha yata ako ng mga halaman doon, makikipag-negotiate ako doon sa, parang doon, general manager. Sabi niya sa akin, alam mo, Rick, sabi niya, kaya pala bugnutin ka, sabi niya. Hindi ka pala nagpapail ng leave, hindi ka nagbabakasyon. Sabi ko, sir, ako since 2007, nung nagtrabaho ako, hindi naman po talaga ako nakakapail ng leave, sabi niya. Sabi niya sa akin, sabi niya, Rick, hindi yan normal, sabi niya. Hindi normal yan, walang ganyang tao, sabi niya. Oo. Dapat you have to have your break, sabi niya, mag-relax ka, sabi niya. O huwag mong ubusin yung panahon mo na ganyan, sabi niya, na puro trabaho lang. Hindi mo mababalik yung panahon. Na sabi niya, you have to, sabi niya sa akin, sabi niya, kaya pala medyo minsan na bugnutin ka, kasi wala kang release, no? Oo. Kumbaga, Kasi kailangan- ang bugnutin na ibig niya sabihin siguro tol, yung madali kang magalit o matrigger. Oo, madali ka mainis. Oo, Madali ka mainis, no? Oo, dahil nga, Easy to get anger. yeah, kasi nga, wala nang tol eh, puro trabaho na lang tol eh. Wala ka ng room for kind of To breathe. step back. Oh. No? You, Yeah. you have no room. You always step forward. No? You don't step back. Right? So sabi niya, hindi ako papayag na hindi ka magbakasyon. Pag ako warden mo, dapat magbabakasyon ka, sabi niya sa akin, tol. So sabi ko, sige, sabi niya, ganito na lang, kausapin mo yung kasama mo, sabi niya, si Lalu, yung isang liaison officer. Bigyan mo lahat sa kanya ng trabahong binigay ko sa'yo at magbakasyon ka. Sabi ko, sir, saan naman ako pupunta? Sabi niya, pinagbabakasyon na kita, pinapaproblema mo pa ako, saan ka pupunta? Basta mag-relax ka, sabi niya. Matulog ka. Tapos paglabas ko ng opisina, tol, paalam ako, tinawag niya ako, tol. Bumunot ng wallet, tol. Ayun, ang maganda. Oh. Inaisip ko kanina din na. Oo, bumunot ng wallet. Binigyan ako ng 2,000, tol. Sir, para saan to? Sabi niya, pinagbabakasyon kita eh. Sabi niya, idagdag mo pang gasolina mo. Maghanap ka ng pag-aanap. Dagdagan mo na lang yan. Pasensya ka na, yan lang ang kaya ko. Sabi ko, sir, kahit di mo na ako bigyan, okay na. Hindi, dalhin mo yan kasi pinagbabakasyon kita. I-enjoy mo, sabi niya. Very good. Very good.
Sabi niya, hindi mo ko makakalimutan, sabi niya. Sa ginagawa ko sa'yo na to, hindi mo ko makakalimutan. Sabi niya. That was 2014, Tol. That was 2014. You know, bro, Tol. it's part of my style as well sa aking management sa warehouse. No, lahat ng tao dyan, I always give them 3 weeks. Bayad yun, Tol. No? Pero personal money ko yun, hindi galing sa company ni Mrs. No, I send them, you have to take a leave 3 weeks, come back after 3 weeks. Pero yung sahod mo hindi mabawasan, yung performance hindi mabawasan. No? This is a good style. Ang tama ka, Tol, hindi makalimutan yung pera. Pero yung act of you being understanding as a leader, no, maalala nila yun. And that will reset. That will reset their what is ever inside in their heart or in their heart. Maganda to lang ginawa ni Colonel Lopez ba ito? Pili daw? Latosa. Tapos eto na nga, Tol. Alam mo ba, Tol, after that, Tol, natuto na ako mag-file ng leave. Hanggang sa bumili na kami ng big bike ni Mrs. Tol. So mayroon ka na ngayong leisure time. Yes. Tol, doon na nagbago, Tol. Nasabi ko, ang sarap pala magbakasyon. Kaya, Tol, 15, 16, 17, 18, 19, Tol. Bago magpandemya, Tol, na-enjoy ko yan, Tol. Na-enjoy ko talaga bago nagpandemya. Salamat, Kung saan Tol. kami nakasama. Maganda, na-share mo. Tol, may basis dito si Sir Benji. Sabi niya, saka kapag pagod, hindi na rin nakakakain. Pagka kuha na yung isip mo kasi siguro, si Brad Corexman, siguro, tanghalian, minsan nai-skip. Di ba? Ay, di, Tol. Ang talagang ako, hindi ako masyado nagkakakain talaga. May program ako sa pagkain. Sabi ni Brother Benji, sabi saka yung puyat, malakas makairita. Yung puyat. Yeah. Mahalaga po ang pahinga. Mahalaga ang Parating pahinga. may laman ng isip natin. Tol, tungkol doon sa sinasabi mo na panay-panay ng leave mo, lagi ng leave mo, and then you feel good, you feel better. In fact, siguro you perform better. Mayroon akong kwento dyan sa mga kababayan natin ngayon. At saka ito, engineering naman to kasi engineer tayo eh. Sa mga kababayan natin, alam nyo ba, bakit may preno ang sasakyan? Kailan na-invento ang preno? Dati ito, kabayo, di ba? Kabayo, wala nang preno yung kabayo eh. Words ng tao lang. And then, invento ang automobile. Unang na-invento sa automobile is engine na magpapalit sa horsepower. Tapos iikutin yung gulong, alright? Pero hindi kasama sa pag-imbento ng sasakyan ang preno. Bro, alam mo ba bakit? Anong purpose ng engineer? Bakit nga nilagyan ng preno? Yes. Alam to ni Brother Corexman, pero sa mga kababayan natin, ikwento ko pa din. No? Sa mga kababayan natin nagkikinig ngayon. Ang purpose ng preno, mga kapatid, hindi para huminto. Okay, para huminto lang. Ang pinakaunang purpose ng engineer, bakit na nilagyan ng preno ang sasakyan? Para ang sasakyan makadakbo ng mas mabilis. The brake was invented in order for the vehicle to run faster. Okay? Dati, Tol, may limit lang ang takbo ng sasakyan, no? So, iba mag-isip ang mga mga inventor, no? Bakit ganun ang limitation? Kasi nga, ang iyong takbo, pag sobrang bilis, pag nag-stop ka, kailangan mo ng mga stopping distance na siguro 5 meters bago ka makahinto, no? So ngayon, inimbento ang brake, Tol. So ngayon, pwede ka nang tumakbo ng mabilis without worrying of accident, without worrying of overextending sa iyong destination. So pinaka-purpose ng brake, mga kapatid, is to make your vehicle run faster. Imagine a vehicle na walang brake. Can you run fast? No? Parang tao. Nakuha ko ngayon ang explanation mo. Ang tao na sobrang dire-diretso, walang pahinga, walang rest, no? He is slow. It seems fast, but it is slow. Yan po ang kwento ng vehicle. Salamat po. Thank you, Tol. Na-remind mo ako. So, tuloy natin, ano? Sige, Tol. Nung time po na yun, dun ko na-realize na ako, sabi ko, tama pala, dapat pala talaga nagbabakasyon ng tao, may leisure pala, nag-enjoy. Kasi after po na, katulad niya, nakapag-ride kami, meron pang ride kami, galing kami sa 100 Islands Tour for 2 days. Pangasinan. No? Shoutout sa mga tropa sa Pangasinan.
Yung ride namin doon, yung isla po, member namin sa Pinoy Ninja yon, yung aming Pinoy Ninja Club Incorporated, yung grupo namin sa Bitbike, tol. Yung mayor doon, tol, in-sponsor niya yung island para sa amin sa grupo, tol. Galing, no? Stay kami doon, no? For almost 2 days, no? Tol, ang sarap ng pakiramdam. Nag-tent kami doon sa island, tol. Parang Tapos- nag-camping kayo talaga doon, no? Opo, Ilang ang araw? ganda. 3 days? No? 3 days? Opo, almost 2 days. Almost 2 days. Kasi third day, uwi na kami, no? So, minutor namin yan, Pangasinan, tol, no? Kasama yan, sila Kuya Oli Morales, yung nag-recruit sa akin sa Pinoy Ninja, no? So, yan po, doon ko na-realize na ang sarap palang mabuhay, tol, na may bakasyon, tol, no? Na, Oo. Yun yung break, Tapos- tol. May break. Have a break. yeah, tapos and you are riding with nice people, tol. Ang mababait ang member ng Pinoy Ninja, tol. Kasi well-rested din sila, tol. Mga well-rested din sila. Ang kanilang diwa ay kalmado, di ba? Some of them are businessmen, mga executives, no, mga magaganda din ang kalagayan sa buhay, no. Great people. Yun na nga po, tol. Tol, that was 2015 to 2019, no? That, bilangin mo yung taon na yan na na-enjoy ko. Ang haba, tol, yan. Almost 5 years of enjoying vacation, riding, having vacation na makapunta kami sa isang lugar ng misis, akit kami ng Baguio, tol, no? Kaya yung Baguio, naging namin yan, tol, routine, kahit nung wala pa si Regina, umakit talaga kami ng Baguio ni Beverly. No? Very good, very good. So yun na nga po, kailangan po natin ng release, mga kapatid. No? Oo. To have that, huwag tayong mapunta sa pagiging, sa burnout, no? Stage, yung stage ng exhaustion, no? Emotional exhaustion, sabi nga, no? Yung nasasaid ka na, no? Baga, napupuno ka na, napupundi ka na. Yan po ang delikado niyan. Lalo sa mga gun owner, tol. No? Oo. Kasi, Kung may mga firearms, bro, no? Napakahalaga ito, yung anger management, no? De-escalation ng situation. May dala kang firearms, tapos nagdadrive ka. Ang kasama mo sa kotse, pamilya mo, no? Makikita ng mga anak mo, paano ka mag-react in case of situations like that. siya nga pala, tol, makalimutan ko pala, siya sama ko sa kwento. That was 2016 pala rin, nung that was late 2016. Nagsimula na yung tokhang, naka-assign ako sa Manila Female Dorm, no, ng Manila City Jail. Ang aking warden po ngayon ay ang regional director na ng Bicol, ng Region 5, si Jail Chief Superintendent na ngayon, ang ranggo, no, General na po si Ma'am Elena Rocamora, no? Shout out sa'yo dyan, General Ma'am Nakamura. Rocamora, ma'am. Rocamora. Siya po Rocamora, I'm sorry. Rocamora. Regional Director po siya ng Region 5 ng Bicolandia Region ngayon. No? Shout out po dyan sa'yo, Ma'am. I hope you have a best weekend. Magaling pong warden ito, si ma'am. Alam niyo kung bakit? During that time po na nandun kami sa Manila Female, dahil tokhang time, tol, no? Grabe ang trabaho, tol. Papasok kami ng 7 ng umaga, kasi ang duty po talaga ng BJMP 8 hours lang, no? So, totoo lang, yun ang standard. Pero dahil po sa tokhang, nako, minsan ho, papasok kami ng 7, uuwi na kami ng alas 8 ng gabi. Kasi po ang hearing sa korte, tol, umaabot ng alas 7, tol, ng gabi. Tumakas ang inquest niya yata, no? Dumami ang inquest. Dumami po ang PDL. Talagang sa dami ng huli ng Philippine National Police, ang dami namin PDL. To, na-experience ko po to, nag-hearing ako sa Bulacan, umuwi kami, alas 9 na ng gabi, kasama ang biyahe to, no? So, ang ginawa ni Ma'am Elena, para, kumbaga, yung mga tao ay mabawasan yung exhaustion, yung talagang fatigability sa trabaho, tol, kinausap naman niya yung head ng psychology department ng FEU, tol, no? I forgot the name, no? Ay po, kasi malapit lang ang Manila City Jail sa FEU at kaibigan niya tong mga psychologist ng ni Ma'am Elena Rocamora. Yung top psychologist po, yung nasa academe, no? Ng psychology department ng FEU. In-invite niyang magturo na naman tol sa Manila City Jail for 2 days, tol. So doon ka natutunan naman tol yung work-life balance, tol. Yung time na i-introduce yung work-life balance. So, tinuturo dyan paano mo ibabalansehin yung trabaho, yung stress. Salamat kay Ma'am General Rocamora. Thank you. Yeah. Tol, may So mga that is kaibigan why- tayo. Andito sila, Ma'am City Luna. Hello, Ma'am City Luna. Good morning sa good evening sa dyan, no? Andito tayo sa
live kasama si Brother Corexman. Ang topic namin ngayon, envy and anger. Anger and envy. O, shoutout na rin kay Ma'am Daisy Corpus Sibilia, dyan sa Caloocan. Good morning sa inyo lahat dyan, ma'am. Kumusta po kayo? So ito po, no, sineshare ko, ito po yung halaga ng mga trainings, mga kapatid. Huwag niyo pong babaliwalain pag kayo ay pinaseminar, pinatraining. Huwag po yung kakain ka lang ng sandwich, iinom ka lang ng sesto, okay na. Tapos mamaya, tapos na to. No? Pag kayo po ay nasa seminar, nasa training, workshop, pagtsagaan na po ninyong makinig kasi para sa inyo po yung training, no? Ako po, kaya nga po ako nakakapagturo, mga kapatid, because of my trainings, no? Yung mga seminars and workshops, symposiums na inatenan ko, pinakinggan po natin, kaya po tayo nakakapag-share ngayon, mga kapatid. Kasi kung hindi po tayo na nag-aaral, nakikinig, wala po tayong matutunan, wala rin tayong maituturo, mga kapatid. That's the value of it, no? What you do not have. Yeah. So, madaling salita po. Magandang umaga, magandang gabi. Tyke Gutierrez. Tol, mag-jump na ako sa pinakauna nating tanong para masimulan natin ang in-depth discussion ng ating ng ating anger and envy. Saan ba papunta pag ikaw ay magagalitin? Kaya nga. So, at least nahimay na natin yung mga pinanggagalingan, mga dahilan, at mga dapat gawin, no? Oo. Mga kapatid, narinig nyo na kanina yung epekto ng pagka-burnout, ibig sabihin pagkasaid, no? Sa pamilya natin, nangyayari yan, sa mga asawa natin, sa mga lalaki, sa mga babae. Tingnan mo, parang wala nang pasensya. Yun ay sinyalis ng burnout yan, mga kapatid. Take a break. Anytime you feel like that, na madaling magalit ang asawa nyo, yung husband nyo, okay? Take a break. Take a walk. Kung sa English na take a walk, ibig sabihin take a break, no? Salamat dyan, bro, sa topic. Take a walk and breathe, no? Oo, take a walk and breath. Okay, salamat, bro. Ngayon, tol, ang una kong tanong, tol, saan nanggagaling ang galit? Okay, ang galit, sabi natin, normal. Si Jesus Christ mismo nagalit, pero hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkasala. Remember, mga brother, kanina, in-explain ni brother, no? Yung pagiging, yung makaramdam ka ng galit, si Jesus Christ nakaramdam ng galit. Okay, feeling angry, no? Feeling angry. However, iba din yung taong magagalitin, to. Mga bro, yung taong angry person, iba din yun, yung angry person. Lahat na lang galit. May kaibigan ako, lahat na lang reklamo niya, pati sinag ng araw. Irereklamo niya. Yung mga bagay na wala tayong control. So ngayon ang tanong, tol, saan galing ang galit? Saan galing ang galit mo? Kanina nasabi natin, kapag mga boundaries natin ay nalagpasan, yung mayroong injustice, kapag mayroong tinatawag na betrayal, especially betrayal sa relationship, doon tayo nakakaramdam ng galit. Tama ba, bro? Doon ang trigger ng ating anger. No, mga kapatid, so normal yun. Pag ikaw ay, siyempre, nangaliwa yung asawa, wala naman taong matutuwa doon, di ba? Mayroong kang nararamdaman dyan galit. Galit talaga yun. So ngayon, bro, I think the bigger question is, how do you manage this anger? Now, naramdaman mo. Example, dito tayo sa usapang mag-asawa. Nangaliwa yung mister. Okay? Ito na lang sa lalaki kasi yun ang lagi natin narinig. Nangaliwa ang mister. Yung babae, nakaramdam, tol, ng galit. In fact, hindi lang normal na galit. Burnout na kasi paulit-ulit ginagawa, mga kapatid, no? Paulit-ulit yung ginagawa. Pinatawad, o gagawin na naman next month, nahuli na naman, pinatawad na naman. So yung anger niya is repeating and she's into that level of burnout. So mga brother, no, pakinggan natin ang wisdom dito, tol. Paano natin ito ngayon i-handle or i-manage? Kagaya ng sabi ko, bibigyan kita na kanina, meron kang binanggit kanina, no? Ay, yung sabi mo, pati sinag ng araw nagagalit. Oo, tol, kilala ko yun. Pero tol, ito sa unang, in a short story, yung tao na reklamador, kahit sinag ng araw, reklamo, until now, tol, walang narating sa buhay. Number 1, hiniwalay ng asawa. Number 2, wala siyang anak. Okay? Number 3, wala siyang trabaho ngayon. Okay? Nasa nanay siya ngayon, no? Nasa nanay siya ngayon, umaasa. Okay, bro, kuwan ng tol, ang aking gusto itanong sa iyo to. Tol, yung kaninang sinasabi mo, may psychological root ka yan, tol. May psychological roots yan. Sige tol. Lahat nagagalit siya, konting medyo na overtaken na ng konting. Mali yan, dapat di ganun yan, overtake sa kanan. Ganun. Too perfect, not too perfect. May yun po yung tinatawag na dahilan po yan, yung pagiging self-righteousness, no? Opo. Kasi ang bilit nitong tao na to, he is superior.
Superior, oh. Superior yung kanyang state, yung estado niya is he knows everything, he know what is right and he know what is wrong. So, yun po yung kanyang dahilan bakit madali siyang merita kasi feeling niya siya ginagawa niya ang tama tapos yung iba hindi, no? Mali yung ginagawa niya. Isa po yan sa mga dahilan kung bakit po nagti-trigger yung anger sa isang tao. Yung galit, yung galit. Pero siyempre po, there is no, wala pong taong perfect. Kaya pag naramdaman niyo yung self-righteousness, ganyan po yung naging behavior niyo. Alam niyo na may teka lang, may problema na yata ako. Kumbaga, matitreat mo yung sarili mo na, teka, mali pala to. Dapat pala hindi ako Mayroon ng self-righteous. self-realization. Dapat po, ano nyo na agad yun. Kaya po tinuturo namin dito, mga kapatid, no? And disclaimer lang, we are not psychologists, no? Pero kung may nanonood na psychologist dito, kung mali po yung sinasabi namin, pwede kaming i-correct, no? Pwede po kaming i-correct. Kaya we are willing. So, Agree. we're willing Yung to be taong ano. galit na, napansin mo ba yung taong galit na ang salita niya ay pasigaw na? Ang salita niya ay painsulto na, paminsan-minsan. Why? Why? Ang pasalita niya, yung panglalait na ng kanyang kapwa-tao. Kundi kaya ang salita Ang niya. taong galit po, he's no longer seeing he's not already using rational thinking, logical thinking. Pwede Kasi magalit yung to, tao- pero maintain pa rin siguro ang hindi pagsisigaw, lalo na sa bahay, tol, yung ama, na sobrang Actually, Tol, palasigaw. yung minimension mo ngayon, that is yung tinatawag nating ano po yung defense mechanism eh. Kaya siya nagagalit minsan, natatalo na siya sa argumento. So, ang gagawin po niya, i-raise niya yung voice niya, no? Pagtaas ng boses niya, tapos mag-a-ad hominems na yan, papahiyain ka na. Ikaw kasi pangit ka. Humiliation na, no? Alam mo, ang tali-talino mo, pero pangit ka naman, di ba? Kasi ang Nangyayari ginagawa kayo niya, yun sa Tol, bahay, di ba? Yung mga anak mo, Yes. hindi na mag-open sa'yo dahil ang salita mo, pasigaw, authoritative masyado, no? oo. Yung mga anak mo, parang, wala, natahimik na lang buong araw. Pero pag wala ka, ang saya nila. Yeah. Di ba? Oh. Yeah. Pero ayun na nga po, may mga roots kasi yan, yung psychological natin, yung mga psychological reasons bakit nagiging magagalitin ng tao. Minsan naman, kaya naging magagalitin yan, Tol, takot siya, Tol, no? Fear, no? Here, Oo. Pag natatakot siya, ito, basahin natin to lang isang dahilan, no? Isang dahilan na pinagmumulan po niyan ay internal motivation kung tawagin yan, Tol, eh. Naging dahilan bakit naging magagalitin. Sabi niya, isang reason ay yung fear. Sabi niya, protecting themselves or loved ones from a perceived threat, loss, or future damage, no? Oo. Parang pag natatakot siya, pinapakita niyang galit siya, matapang siya, to make it, parang maging protection. Maging protection niya, no? Tol, maalala mo yung, alam mo yung peacock, Tol, no? Yung peacock. No? Pika, yung hayop na pika, no? Na lumalaki yung Tol, yung binubukan niya ng malaki yung babae yun, pakpak niya. babae na pika. Oo. Yung lumalabas ang kanyang Oo. beauty ng kanyang feathers. Pero actually, it's not really for beauty, Tol. Ang isa pong reason niyan ay, ano po niya yan, defense mechanism yan. Kasi To look bigger, to look bigger. to look bigger sa kalaban para ma-intimidate yung kalaban niya. So, yan po, yung pagka magagalitin minsan, yan din ay sign ng fear pala, Tol, no? So, itinatago natin sa galit tayo para ma-intimidate itong mga tao sa paligid, no? Na, I see. matapang yan. Galit yan eh. Oo, ganun, no? Oo. Ay bro, So- nasabi mo kanina yung taong pasigaw, sabi yung paggalit na, sumisigaw na, no? Oo. Parang, bakit kaya sumisigaw na yung tao, tol, kapag galit na? Kasi Tol, kaya niya si pinapakita niya na kailangan siya pakinggan and he is the authority above. He is the alpha, no? So gusto At niya pangalawa, i-power ang conversation through shouting. tapos ipinoprotektahan niya, Tol, yung kanyang, alam mo, Tol, yung weaknesses niya. Yung, may ano, Tol, yan, yung taong may sumigaw, Tol, may mga insecurities yan, Tol. Oo. Pero minsan wala nang logic yun, di ba? Kasi ang pasigaw minsan, mura. Wala, hindi Tol, na objective, no? Tol, kagabi lang na-experience ko yan, Tol, no? O, kagabi lang, no? Kagabi lang, no? I will not make it a detailed story kagabi, no? Ang ginawa ko, Tol, dahil hindi ko nagustuhan, Tol, yung ginawa ng isang tao na to, umalis ako dun, Tol, sa event. Umalis ako ron sa event, no? Ayun po yung tinuturo natin dito sa GSAP. Kung hindi mo ma-de-escalate or ma-verbal containment, ang sabi natin, echo-echo.
escape and evasion. Oh, I-extricate na, alisin nyo na yung sarili nyo dun sa eksena kasi kesa mapasubo po kayo. Oo. So last night, what I did, no? I extricate myself. Inalis ko yung sarili ko doon sa event, umalis. Umuwi na lang ako, tol, no? Kasi nga, to avoid further, diba? Conflict or confrontation. Umalis na lang ako, tol. It happened that way, bro. I have no idea about that, but I will share later, tol, kung ano yung nangyari It kagabi. is good, tol, na napakita mo yung self-restraint. In times of anger, pwede ka magalit. You feel angry on the time, but yung reaction mo matters, no? Kasi kapag galit ka doon, ang iyong reaction kung hindi ka controlled, Bibigyan na lang kita ng tol ng tip. Baka nagkagulo, di ba? Baka Bakit ako nagkagulo. umalis, tol, no? Bakit ako umalis, no? Mga senior ano po kami, no? Mga senior, mga puro sarhento kami na nandudog. Biglang pumasok tapos nag-ano ng boses na, na masyadong nakakatakot to. It's very frightening. Ito, katulad din, naisakto tuloy itong ating topic ngayong gabi. Naisakto. Talagang kakatakot tol, parang kumakatay ng tao datingan tol. Alam mo yung mga ganung datingan tol? Ang berdugo dating, no? Berdugo. Tol, with due respect, no, nasa uniform service kami, no? So, we have to observe professionalism. Tol, may mga subordinates kami na nandoon sa room, no? Tapos, you will alam mo yung parang power play, papakita mong ganong klase. Hindi ko nagustuhan, tol, no? Ito, pangit, no? We respect that guy, pero tol, ang sabi nga lagi ng ama ko, no? Respect begets respect. No? So, dapat nire-respeto namin siya. Bigyan niya naman kami ng konting respeto. Tama. Agree. So, what I did, tol, no? Pagkatapos niyang magsisisigaw doon, tol, diretso lumabas ako nung cabin. Umalis ako, sumakay ako sa motor ko na. Sabi ko, I need to go out. No? Kasi parang, po. Ganun mga kapatid, no? Yun yung papakita ng control tol ng sarili mo. It could be different story. Kung baka wala ka ngayon dito, hindi tayo nagkausap. Kung hindi mo na-control. Some people cannot control their emotion. That's the problem tol, no? Sa mga kababayan When natin. emotions are high, intelligence is low. No? Tinuturo naman natin yan, no? Mga kababayan natin, yung pasigaw mga kapatid, ang ibig sabihin nun, hindi yun para marinig ka lalo, no? In fact, sa pagsisigaw mo, hindi mo na naririnig sarili mo. At nakakabingi yun, mga kapatid, nakakabingi. Wala na nakikinig sa'yo, mga kapatid. No? The more na pasigaw ang salita mo, wala na nakikinig sa'yo. No? Sa Desiderata, speak the truth softly and gently. Okay? Sabihin natin ang katotohanan sa mahinahon na pamamaraan. No, the moment na sumigaw na yung tao, dalawa nangyayari. Ikaw, hindi mo na naririnig sarili mo. Yung ibang tao, hindi na rin nakikinig sa'yo. Alright. So, bro. Ganun po mga kapatid, no? Kasi yan ako po, kaya po tayo nakakapagturo because of our experience, no? Kaya tayo nakakapagturo. Ako po mismo, yan na nga, sineshare ko kagabi mismo. Ako po mismo, no? Ako po mismo na experience ko. Talagang nagalit din po ako kasi very disrespectful naman, no? Normal ang magalit. Ako tatanggapin kung babastusin po ninyo ako pag binastos ko rin kayo. Tama? Kasi nga, kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo daw, no? Pero pag yung babastusin mo ako, na ginagalang kita, that is unacceptable, no? Hindi po yun katanggap-tanggap. So, what I did as a recourse, ang maganda doon, yung reaction mo. No? Doesn't matter anong ginawa. Actually, hindi sa reaction to response. Di ba? Tinuro na natin what is reaction versus response. Yung response mo doon sa situation. Tabangan na to. Andyan ang ating presidente ng Apo 13, Federico Anacan. Bro, shoutout sa'yo dyan at good evening sa'yo. Meron tayong service. Kasama ko dito si, ngayong August 29, may service kami dyan sa 13 Martires. Tol, kasama ko dito si Brother Corexman ng Opsilon chapter. Okay? Ng Philippine Criminology College of Criminology. Advice po mga kapatid, no, lalo itong mga nasa GSAP at saka PAS GP. Pag nararamdaman nyo na pong hindi nyo na nagugustuhan at parang matitrigger na kayo, no? Ako po, sinasabi ko to kasi ako tao rin po ako mga kapatid. No? Don't get me wrong, no? Opo, magagalit at magagalit din po ako pag may mali. Normal ang magalit. Basta po, you should have that self-restraint or self-control, no? Control. Pero actually, I want to use the word self-restraint, no?
Kasi pag kasi ginamit mo yung word na self-control, parang ano ka, ballistic ka niyan eh. Di ba? Realistic, O pag self-restraint po, ibig sabihin, you have that grasp, yung talagang kaya mong i-hold yung sarili mo, yung temper mo. Tama, no? Tol, mayroon ako ngayong additional tanong, no? Dito naman tungkol sa pagpapamilya, no? Kasi ating topic is fixing home by fixing naman. Bakit, Tol, ng mga kababayan din natin, gusto kong sumagot nito, kahit i-comment nyo lang, bakit mas madali magalit tayo sa ating asawa at saka sa ating anak kumpara doon sa ating mga kaibigan? Bakit mas madali? Totoo ba, Tol? Mas madaling magalit sa mga kasama natin sa bahay kaysa doon sa mga taong nasa labas. May experience ka bang ganun, Tol? Parang maliit Ako kasi, lang ang Tol, isip mo sa mga tao sa bahay na Kasi tol, ganito kasi, we are, ako, minsan napapagalitan ko yung anak ko, no? Lalo yung anak ko, no? Minsan talaga napapagalitan ko, 8 years old na, no? Kasi you're trying to maintain a standard, tol, no? Diba? Na don't do that, anak, ha? Kasi people will get, no? Sabi ko minsan yung anak ko nakakalimutan niya magmano. Sabi ko, magmano ka kasi mamaya sabihin na ibang tao, hindi ka namin tinuturuan ng good manners, no? Kaya mo siya napapagalitan because you're trying to impose no? Pero minsan mali na pala, tol, no? Hindi mo naman siyang kahit hindi pagalitan, kausapin mo na lang ng maayos, no? Pero sometimes kasi natitrigger ka, nakita mo may dumating, hindi nagmano, hindi nag-ano. So, siguro nakalimutan o whatsoever, baka may ginagawa yung bata. So, it's a matter of how we have to understand things, no? And talk So, like, misunderstanding lang pala yun, Tol, na minsan yung mga anak natin, magtatampo sa atin, Tol, na si daddy napaka-stricto sa akin. Pero yung anak ng kanyang kaibigan, ng kanyang kumpare, nagda-drugs na nga yun eh. Ako, umuwi lang ako ng late eh. Alas 8 galing ako sa school eh. Pinagalitan ako. Pero yung anak ng kanyang kumpare, nagda-drugs na nga yun. Actually, Tol, no? Galit doon. One of the wisdom na natutunan ko kay Father, no? Sabi niya sa akin, pag pinapagalitan ka ng tao, ibig sabihin mahal ka, Tol. Oo. Alam, sabi niya, lalo na kung sinisita ka ng ibang tao, lalo hindi mo kadugo, huwag kang magalit, don't feel resentful, sabi niya. Ibig sabihin, that person loves you and he is concerned. He has that genuine concern of you. Kasi kung sa mga asawa natin, no? Grabe yan, Tol, pag nag-prepare ng pagkain, hindi naman chef ang ating mga asawa eh. Wala naman silang special cooking ability, hindi nag-aaral yan. Pero when they prepare food, they do it with love. No, they do it with their emotion on it, nandun sa pagkain. No? Oo naman, Tol, pag i-prepare lang ako ng kape ng misis ko, masarap na yung pakiramdam ko. Kasi, Yeah, pero ito, Tol, pakinggan mo. Minsan, Tol, sasabihin sa'yo, bakit pag kumakain tayo sa labas o di kaya pumunta tayo sa party, naluto ng ibang tao, ang sarap-sarap mong kumain. Pero pag luto ko, parang hindi mo masyado kinakain. Ay, hindi ako, Tol, pag luto talaga ni misis, talagang na-appreciate. Praise God, praise God. Pero may mga ganon, narinig ako, no? Minsan sa akin, bumato sa akin si misis, yung spaghetti ng Jollibee. Bakit gustong-gusto mo yun? Mas masarap yung spaghetti gawa ko dito. So sometimes nami-misinterpret ba? Ako, Tol, si misis talaga, hindi talaga siya marunong magluto. Talaga inaray niya, no? Para ipagluto kami masama. Opo. Ayun. So yun po yung sa bahay, minsan nami-misinterpret natin na ang ating mga asawa, ating mga anak ay parang nagko-question na sa ating tinatawag na disiplina. Na they think na yung pang-disiplina natin sa kanila is actually parang hindi out of love kasi nakikita mo doon sa kapitbahay mo. Pero ang the real purpose is to protect them, no? To protect them. No, Kaya mga natin kababayan, sila napapagalitan, no? sa mga kababaihan, sa mga anak dyan, kami mga... Tol, dito na lang sa GSAP, Tol, no? Tsaka yung sa dating grupo, 3 years ago. Tol, maraming tao, member tayo noon, na talagang pinagagalitan ko talaga, Tol. Hindi ako talaga, Tol, nagsusugarcoat. Kasi, Tol, pinayuhan mo, gagawin pa rin, tapos sasabihin, tama ka. Diba? Tama pala kayo, sir. Tama pala kayo. Kailan po tayo nagturo ka ako ng mali, mga kapatid ka po? Ako mismo, marami akong kapalpakan sa baril ka ako. Lalo yung mga modification, kung ano-anong ginagawa, tapos bibili na impulsive. Sabi ko nga sa kanila, Tol, kung yung mga binili ko ng baril, pag inipon ko yun, ang laking pera nun, Tol. Baka nakagawa ka na ng 2 bahay.
Ay baka higit pa. Tol, imaginein mo nung araw, tol, ang kotse ko ay lumang Mazda 323. Pero yung mga halaga ng dala kong baril nun, lagpas pa sa halaga ng kotse ko na luma. No? Ganun po, nagtitiis ako sa lumang kotse dahil lang sa baril. No? Saan kayo nakakita ng ganyang mga tao, mga kapatid? Enthusiast ka, gun enthusiast ka kasi. Pero ano to, hindi na rin, iba kasi to yung enthusiast. Ako tol, parang hoarder ba tawag doon? Hindi na normal to, hindi normal. So nagkaroon ka ng uncontrolled behavior towards firearms. Tol, bibili ka, tapos yung pala, hindi mo naman kailangan, gusto mo lang bilhin, di ba? Ganun po, hindi, Ganun po, hindi naman maiputok lahat, hindi naman, di ba? Hindi naman magamit lahat, no? So, yun po, sabi ko nga sa kanila, kung yung pagkakamali ko nung araw, sana hindi na inyo maging pagkakamali, di ba? Kasi lalo ang pera, tol, mahirap kitain yan, tol, lalo sa panahon ngayon, no? Ang bansa. Sa New Millennial Online, balita ay special, serbisyong totoo at Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 10:26, no? Yan po ang naging kabuuan ng talakayan ni na Founder Corixman ng GSAP at Tads Daily. Medyo nagpresta sila doon sa huli, no? Sa huling part nila. Bueno mga kaibigan, tulad ng kanilang ginawang talakayan, no? Sabi ko nga, talagang hindi dapat maging o asal ng isang tao o isang individual yung ganong magalit ka, mapuot ka, tsaka yung maiinggit ka. Okay ka mainggit, pero inggit na gusto ko ganon, so magsikap ka, no? So yun, dapat. At sa puot, hindi siguro dahil kung may nagawa sa'yo, pwede mo naman patawarin, pero hindi ka dapat mapuot. Bueno mga kaibigan, bago na tuloy magtapos, maraming salamat muna sa mga sumubaybay sa atin, no? Katulad to sina Conan Vlog, ayan, nanonood sa atin, again din sinashoutout na siguro si Henry Cuyag, at si Honey Baklot, at again din si Habibi Rose, si Mantala Q. Jordan o Horden, at ngayon din si Madeline Raboxe, ngayon din si Victorino Soronio, yan, si Marilyn Pasco, at nanonood din sa atin si Enrico De Asis, good evening sa iyo, no? At pinasashoutout din si Ching Cabalida, at si Catherine Gustilo, at ngayon din si Shirley Villanueva Amahit, at si Salomon Pajares Jr., Susana Claus Murata, si Susana Murata, ayan, at si Den Ayunan Ebanghelyo. Ebanghelyo, ibig sabihin salita ng Diyos. At ganyan din si Galan M. Vincent, at si Geol Prado, si Gritel Sadico, Glory Elarde, ayan, at si Conan Vlog, hello, BB Cute, ayun sabi niya. At si Den Ayunan Ebanghelyo, good evening po, sabi niya. At Inday Burakday, at ganyan din si Al Mansur Bobis, good evening po sa lahat watching from Parañaque City. At ganyan din si Conan Vlog, sabi pa niya, si Den Ayunan Ebanghelyo, shout out po kapatid. At sabi po ni Enrico De Asis, good evening po Sir Corixman at bro Sir Tads. Ayan. At si Batang Biyahero sa Conan Vlog, uy, bakit ano naman kung hindi ako ma-shoutout, okay lang. Ay hindi, sabi ko sa inyo kanina, ayan, mamaya after ng talakayan. At si Victorino Soronio, ayan, sabi niya, Conan Vlog, good evening, sabi ganon. At si Tads Daily, sabi niya, Conan Vlog, hello, ma'am, free taste, we love you. Woohoo, free taste lang, sakalam. Sabi ng Tads Daily, Batang Biyahero, aka free taste, good evening po. At Sir Rosel Lopez, thank you, sabi ni Sir Tads Daily, ng ating GSAP USA.
At good morning po, Sir Tad, sabi ni Victorino Soronyo. Big shout out, Family Eagle. Good evening, everyone, sabi ni Victorino Soronyo. At Alice Jo, no? At si New Yorker TV. Ayan. Ayan po sabi, no? At ganyan si Enrico Franco, yung ating kabayan. Magandang gabi siya, Enrico Franco. At si, sabi ni Victorino Soronyo, si Dede Baro. Marlene Asami Imison. Marlene Pasco. New Yorker Palace. Mabuhay, team hindi babaero, sabi ni Tad's Daily. Shout out Team Eagle ng TikTok family. At sabi pa ni Victorino Soronyo, Lisa Ednacot Asis. At si Madigel, all of me. No, Emily Vlog, Australia. Si Sogliter Arlene. Uncle Kamote Vlog. Angelina Pang-an, Familiar Makalisag, Alberta Noya, no? Archie Cavalida, Limay Cristobal Santos, New Yorker TV, Renato Buenavista Duran, Dines Kumarawal, Edgar Eliogo, Inday Robelin, at Conan Langsakalam, sabi ni Tad's Daily. Conan Vlog, all right. Alice Jo, Victorino Soronyo, hello to Vic. Sabi pa, Alice Jo, good evening po, sabi niya. At ganyan si Martin Clint, yan, nanonood. Watching from Rodriguez Municipal Jail. Yan, sabi ni Martin Clint. Ba, Rodriguez Rizal, ha? Sabi pa ni Alice Jo, Victorino Soronyo, wow, Sir Tads, ngayon to. At Victorino Soronyo, ako lang ang eagle na alang pakpak, sabi ni Alice Jo. Ayan. Si Romy Aragon, good evening din sa iyo. At si Alice Jo, sabi, haha, tumatanda sa stress. Sige lang po, sir. Emerson San Juan, no din, Touch Daily, sabi niya, Daisy Corpus, Sevilla, salamat po ma'am. At sabi niya, sunsali ako sa mga diskusyon nyo, tol, baka makapag-share. Yan, sabi ni Touch Daily, no, kay RGA. RGA Agoho, the second, yes sir. At si Reali Makoy, good evening mga tol. Good morning naman dyan, Tol Touch Daily. At with our self-control, ang dahilan, minsan kaya nakakakomit ng krimen ng isang tao. Minsan kahit pa inosente, example dyan, bullying. Yan, sabi ni Real McCoy, out. Si Ma'am Sitilo na Salim Castillon, na nasa Oman. Ayan, thank you po sir, sabi pag shout out, sabi ni Conan Vlog. At si Henry Tuason, yung ating kuya Henry Tuason. Ayan, magandang gabi kuya Insan. Ayan, magandang gabi sa iyo Insan. Bueno mga kaibigan, at sa ngalan po ni Mr. J ay pansamantala magpapaalam po muna tayo at muli tayo magbabalik. Tingnan natin makakapag-remote live streaming tayo bukas para sa ating Wednesday edition ng programang Tropa. Muli, ako po yung lingkod, nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas, mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Sandigan ng katarungan sa pangunan. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ibinagpalit? Niyoko? Ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmaliw kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the... Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo.
sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe! Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates.